Dahil araw-araw na naman nga ang pag-ulan, mukhang babahain na naman dito sa amin. Pero ayun nga, kasabay ng pagtaas ng level ng tubig, nagyaya naman tong si Ivan na mangisda ng araw kami. Abay, hindi ko nga alam kung ba't niya yun biglang naisip. Sobrang tagal na namin, first time lang niyang nagyayang mamilmit. Ang sabi nga niya sa akin, napapanood lang din daw niya sa mga vlog yung ganito at sakto namang merong mga pamilmit yung mga kaibigan niya at sumama nga kami. Dito nga kami napadpad sa kaloob-loobang barangay sa Kalumpit at yung mga nadaanan nga namin mga namimingwit rin. At wala pa nga kaming 10 minuto dito sa pinwestuhan namin, nakadali naman ng timano tong isang kasamahan namin. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa isda na yan o kung pwede man niyang kainin, pero ang mahalaga, hindi zero yung pagdayo namin. Maya-maya nga lang, meron na rin kumagat dito kay Ivan at yung nahuli nga niya, kamukha rin yung una naming nakuha. Meron nga mga nadadaan dito na parang bihasa na sa pangingisda dahil pag nakikita nila yung huli namin, meron silang pangalang sinasabi. Medyo kakaiba rin kasi yung kulay nito at black scorpion nga yung sinasabi nilang pangalan, pero sa paningin ko, tilapia lang yung mga yan. First time ko nga lang din ma-experience yung ganito dahil kahit nauuwi kami sa Bicol, hindi naman ako nakakasama sa mga nanguhuli ng isda. Halos lahat ng mga kabarkada ni Ivan merong tiki-tikisang pamilmit na dala at feeling ko nga makakarami kami ngayon. Kaya lang, yung akala naming mabigat na huli na, abay nung iangat, bumungad sa amin, kahoy lang pala. Kani-kanyang swerte lang din talaga at maya-maya nga lang nagtulong-tulong pa sila dito sa isang pamilmet dahil sa sobrang bigat nga daw mahirap iangat. Abay, paano ka ba namang hindi mahihirapan? Sako pala ang nadali, mukhang may buto pang laman. Char! Puro tilapia nga ang nadali namin sa pinwestuhan namin na to at sa loob nga ng halos mahigit isang oras nakatatlong piraso rin kami. Medyo mahirap lang din talagang tansyahin ng panahon dahil maya-maya nga lang uulan tapos bigla namang aaraw. Pero kahit papano, enjoy naman kami sa ginagawa namin. Pero hindi na rin kami nagpaabot ng dilim dito dahil mabilis nga lang tumaas ang tubig at baka pag mamaya pa kami umuwi, hindi na kayaning dumaan ang motor. Kaya naman hanggat possible pa dito sa mga kalsadang dadaanan, nagkayayaan na rin kaming umuwi na ulit ng Pulilan. At dahil naulan na nga kami kanina, nagdiretso na rin kaagad ako ng ligo para hindi na matuyo sa akin yung tubig ng ulan. At pagka ganitong season talaga sobrang sarap na gumamit ng Rejuve sa mukha dahil malamig nga ang panahon. Yung dati-rati pa rin naman ang ginagamit ko dahil eto lang talaga yung nahiyangan ko at mahigit 2 years ko nang ang gamit yan. At kaya rin talaga gustong-gusto kong ginagamit tong toner nila dahil nare-remove na rin yan yung mga excess dirt na hindi natatanggal ng sabon. After ng toner ay nag-a-apply na ako ng cream at etong day cream lang muna ang nilagay ko dahil naubusan na nga ako ng night cream at hindi pa dumadating yung bago kong in-order. Ang mahalaga mamo-moisturize pa rin yan ng skin ko dahil meron na ngang aloe vera yung day cream niyan. Bago naman tuluyang matulog, syempre, hindi pwedeng mawala ang mandatory juice ko gabi-gabi. Palagi na akong merong tumbler na nakalagay sa ref para mapalamig ng tubig at mahigit kalahati lang yung nilalagay ko para mapagtimplahan itong Miracle Barley Juice. Alam nyo ba guys, nakakahiya mang i-share pero once na nakainom na ako ng juice na to, sunod-sunod na rin yung paglabas ko ng hangin. Kaya naman naniniwala talaga ako sa effect nito na nakakatanggal ng pagka-feeling bloated at bukod pa doon, sobrang laking tulong talaga para makapag-release ka araw-araw. Rich in fiber na yan at pwedeng-pwede sa mga bata pati na rin sa matatanda dahil yung sugar na ginamit dito stevia na. 100% all organic at hindi rin mahirap inumin dahil hindi naman lasang damo. 10 sachet na yung laman yan per box at kung bet nyo ring maitry, meron akong link sa comment section. Anyway, hanggang dito na lang muna ang update ko sa inyo at kunin nyo na yung kanikan yan yung unan at kumot. Magsitulog na tayo. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yun, kakailanganin mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account ay pwedeng-pwede ka na nga rin makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinaka-paborito kong nilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin o mas kilala nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga ditong makatanggap ng mga free spin lalong-lalo na kapag combo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spins. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa aking combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pagka ganyan nabibigyan ako ng jackpot nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko, mamimigay nga ako sa mga magre-register sa link na nasa comment section ng video. Syempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung GCash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!